As a budding horror story writer, required ako na ma-experience ang lahat ng nakakatakot. Hindi kasi makatotohanan kapag wala kang alam. But I have to tell you that I am a doubter at first. I really do not believe on their realm until this one experience changed it all. Ako si Lemuel at ito ang story ng Spirit of the Queen. August 30, 2010, I was so happy kasi nag-grant ang vacation request ko ng school. First time actually akong nag-request at first time din na na-approve. So we went to a house sa Bataan to stay. The place is so beautiful and serene. Ako at ang tatlo kong barkada. We planned to stay there for 5 days, pero hindi nakatagal. The house is a bit big compared to the others. It was an old Spanish-style house that I thought would be perfect for my literary work. May 5 bedrooms sa itaas na divided with a wooden wall. Gusto sana naming magsama-sama sa iisang room, pero dalawa lang ang bed sa bawat room, so hindi pwede. Pumasok ako sa room number 2 kasama si Ezekiel. Ang palayaw niya, Ezeke. Tinanggal ko ang mga gamit ko sa bag dahil magbabago ang amoy noon once nagtagal sa loob ng bag. You know what I mean. Yung ibang amoy na kapag nasa bag. Inilatag ko lahat ng damit sa bed na malapit sa wall ng room number 3. Nang biglang may humampas na malakas sa wall. It was so strong na umalog ang wooden wall. Tangina, nagulat ako ha. Nag-aayos ako dito. Medyo nainis ako sa ginawa nila. Sabay may narinig ako nagtawanan. Sigurado akong hindi iyon boses ng barkada ko. Magkakasabay kaming lumaki at alam ko ang tawa nila kahit nga mga lakad nila ay sa ulo ko. Napatingin ako kay Zeke at walang nagsalita sa aming dalawa. Nakita ko ang inis sa mukha niya. Yung nasa kabilang kwarto naman, ayusin niyo. Isang malakas na hampas ulit ang isinukli sa amin. Lumabas ako sa galit. Pumunta ako sa room number 3 at kinatok ng malakas ang pintuan nila. Halos magiba na yon sa sobrang inis ko. Motherfuckers, kung takot kayong lumabas, huwag kayong mga asar. Narinig yata sa buong kabahayan ang pagwawala kong iyon. At lumabas na ang mga barkada kong sina Malvin at Mikmik. Pare, anong problema? Takang-taka sila sa ginagawa kong pagsalita sa kabila. Hindi kasi ako madalas magalit. Lalo na at nakukuha naman sa usapan ang lahat. Pero kapag pinakiusapan mo na at pinagtawanan ka pa, aba, ibang usapan na yun. May mga gago dito sa kabilang kwarto sigaw ni Zeke, na pinarinig talaga sa mga tao sa loob. Maya-maya pa ay lumapit sa amin ang katiwalaan ng bahay. Kitang-kita ko sa kanyang mukha ang takot habang nagwawala ako. Sir, wala pong tao dyan, sabi niya sa amin. Are you kidding me? You mean to say naggagawa ako ng kwento? Dalawa kaming nakarinig. Ano to, hysteria? Inis pa rin ako. At parang nadamay na ang katiwala na wala naman talagang kasalanan. Buti pa buksan mo na lang. Kunin mo ang susi. Utos sa kanya ni Malvin na medyo naiinis na rin. Kilala niya ako at alam niyang may dahilan ang pagkainis ko. Agad-agad umalis ang katiwala para kunin ang susi. Pagbukas niya ng pinto ay tumambad sa amin ang kwartong matagal nang hindi nabubuksan. Ang dumi ng loob ng kwarto kumpara sa iba, para bang sinadya iyong pabayaan. Nagkatinginan kaming dalawa ni Zeke. Sigurado kami sa mga narinig namin.
Hindi iyon guni-guni. Are you smoking weed? Biro sa amin ni Mikmik. Tangina pare, hindi. Narinig talaga namin. Takot na sabi ni Zeke. Pinagmasdan ko ng matagal ang loob ng kwarto na iyon. Naroon pa ang mga lumang gamit ng huling tumira doon. Sinasapot na at puno na ng alikabok. May bola ng basketball na impis na. Para bang may nangyari na lamang bigla at pinasara na lamang ang kwartong yun. Manong, anong nangyari dito? Mahilig ako magbasa ng mga mystery novels. At sa ayos ng kwartong iyon, sigurado akong may nangyari dito. Hindi man lamang ginawa ng effort na itabi ang mga gamit ng huling gumamit ng kwarto at base sa mga alikabok, matagal na iyon sa ganong posisyon. Hindi ko po alam. Basta ang bilins po sa akin ng may-ari ay huwag daw po itong bubuksan. Natakot lang po ako sa inyo kaya ako nabuksan. Nahiya naman ako at nadamay pa si Manong sa ginawa ko. Pero hindi ko talaga may alis sa isip ko ang kwartong iyon kahit hanggang sa ngayon. Sige, isara mo na. Lumabas kami at pinasara ko ang kwarto. Ayaw ko rin naman na mapagalitan siya dahil sa kagagawan ko. Sir, sana wag na nating sabihin na binuksan ko ang kwarto. Pakiusap nito sa amin. Oo naman. Tiningnan ko ang aking mga kasama na para bang kinukumbinsi sila na walang magsasabi kung ano man ang nangyari doon. Ngumiti na lang sila at tumango. Kinagabihan ay hindi kami agad nakatulog. Nagyaya silang maglaro ng poker sa may kwarto. Isa sa amin ang magiging dealer at kapag naubos na ang baraha ay papalitan iyon ng isa. Ngunit sa tuwing nauubos ang baraha ay marirealize namin na kulang ang baraha. Makikita namin iyon palagi sa ilalim ng kama na hinigaan ko. Nandadaya ka naman eh. Kanina pa yan. Inis na inis sabi ni Malvin. Pero sa totoo lang, kahit ako ay clueless kung bakit naroon ang baraha palagi. Hanggang sa nagkaasara na at tinigil ng paglalaro ng baraha. Lalabas na sana sila Malvin at Mikmik sa kwarto nang may narinig kaming talbog ng bola sa kabilang kwarto. Sunod-sunod na para bang may naglalaro. Nagkatinginan kami. Ganoon pala kapag natakot ka ng gusto. Hindi ka makakatakbo, hindi ka makakasigaw, at hindi ka rin makakagalaw. Idinikit ko ang aking tenga sa kahoy na dingding ng kwarto para pakinggan kung talagang sa kabilang kwarto nang gagaling ang tunog. Dahan-dahan nang naidikit ko ng patuluyan ng tenga ko sa dingding at huminto ang pagtalbog ng bola. Wala nang... Hindi ko na natapos ang sinaba ko dahil isang malakas na hampas ang ginawa sa dingding para bang may binatong bagay doon. Sa tingin ko ay yung bola yon dahil nadinig ko yung tumalbog. Pero sigurado ako na ang nakita kong bola sa loob kanina ay impis na at hindi natatalbog. Napatayo ako at lumayo sa dingding sa takot. Putang ina, isa pa. Kung sino ka man, hindi ka nakakatuwa. Takot na sabi ni Malvin. Ngunit nagtapang-tapangan siya. Sabay narinig namin muli ang tawanan sa kabila. Hindi lamang iisa ang boses na yon. Madami sila na para bang nagsisiksikan sa kwarto sa kabila. Gusto mo ba talagang sumagot ang mga yan? Tanong ni Zeke na para bang may idea. Sira ulo ang bahay na to. Let's just leave. Sa aming lahat ay si Mikmik talaga ang pinakamatatakutin at ako naman ang thrill seeker. Paano naman sasagot mo ngayon? Tanong ko kay Zeke. Let's play the spirit of the queen, sabi ni Zeke. Natawa ako sa sinabi ni Zeke. Hanggang ma-realize ko na seryoso pala siya sa sinabi niya. Ayaw sana noong una ni Mikmik na pakialaman pa sila. Pero nang dahil sa pagpupumilit ko,
ay pumayag na rin siya na sumali. Naghahanap sana siya ng isang tabla na pwedeng magamit, ngunit wala kaming makita. Tanging isang kartulinang kulay puti lamang ang nakita namin. Sinimulan niyang gamitin ang mga barya para gumawa ng isang replika ng Ouija board. May letters A to Z. Number 0 to 9. Yes, no, base, and goodbye. Pinatay niya ang ilaw. Hindi niya raw alam pero ayaw daw nila ng ilaw. Nung huli niya raw ginawa ito kasama ang mga barkada niya sa school nila, ay pinapatay palagi ang ilaw. Isang maliit na kandila lamang ang sisindihan namin na nagsilbing liwanag ng kwarto. 3 ama namin, 3 aba Ginong Maria, at 3 luwalhati. Spirit of the coin, are you in? Tanong ni Zeke, pero hindi gumalaw ang barya. Halong 4 na beses niyang tinanong ang bagay na yon bago unti-unting gumalaw ang barya. Ano daw? P-U-T-A-Q. Igagalaw niyo lang ang coin para sa naman doon sa maintindihan tayo. Niloloko niyo ako Biro ko sa kanila. Ginalaw mo ba? Sabi ko sa iyo. Huwag mong madiin ang hawak. Ipatong mo lang ang daliri mo. Galit na sabi ni Zeke kay Malvin. Gago ka. Nakapatong lang daliri ko. Baka ikaw ang gumalaw. Nagtatalo sila nang muling gumalaw ang barya. Pinaintindi nito ang salita sa amin. P-U-T-A-K-A-Y-O. Puta. Kayo yun pala ang ibang Puta kayo, yun palang ibig sabihin nila. Imposibleng may gumalaw sa amin nun dahil ni isa sa amin ay walang nakaintindi doon noong una. Pare, tigil na natin to. Nakakatakot na, sabi ni Mikmik na halata mong takot na takot na. Sa galit ko ay diniinan ko ang coin at hindi na iyon muling gumalaw. Madiin na madiin. Ginawa kong lahat para wag yun gumalaw. Pero hindi ko yun pinaalam sa mga barkada ko. Nang napagod na ang kamay ko sa pagdiin ay muli itong ginalaw. Natapat ito sa mga letrang P, T, N, A, M, O. Ano daw? Patay na mo? Sabi ni Zeke. Putang ina mo? Bakit? Anong ginawa ninyo? Tanong ni Malvin. Wala akong ginagawa, sabi ni Mikmik. Diniinan ko ang barya. Sabi ko sa kanila, kitang-kita ko ang pamumutla sa kanilang mga mukha. Tatayo na sana ako, pero pinigilan ako ni Zeke. Bawal daw mabasag ang bilog. Bawal magkaroon ng espasyo sa bilog dahil may uupo daw doon at mawawalan ako ng pwesto. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin niya doon, pero hindi ko rin ginawa. Galit na galit ang mga nakausap namin doon. Para bang ngayon lang sila nagkaroon ng pagkakataong mailabas lahat ng galit nila. Puro mura ang natanggap namin sa Spirit of the Queen na iyon. Magulo, kadalasan ay hindi namin maintindihan ang gusto nilang sabihin. Noong oras na yon, may kakaiba kang mararamdaman sa loob ng kwarto. Parang masikip, punong-puno at parang ang daming nakatingin. Ilan kayo sa kabilang kwarto? Tanong ko. Natapat ito sa numerong 7. Bakit pa kayo nandyan? Tanong ko muli. At ang mga letra, bawal alis. Bawal umalis? Bakit? Bawal. Ganun lang palagi ang sinasagot nila sa tanong ko kung bakit sila nandun. Para bang natrap sila sa loob ng kwarto at may nagbabawal sa kanilang lisan ang kwarto na iyon.
Paano kayo namatay? Tanong naman ni Malvin. Isnag. Ano daw? Pwede bang kumpletuhin nyo? Hindi ito text message, biro ko. Ako na lamang yata ang kaya pang magbiro nung mga oras na yon. Takot ang mga barkada ko at halatang gusto na nilang matapos ang usapan na yon. Putak muli itong nagmura. Matapos ay gumalaw iyon. Sunog. Nasunog palang bahay na ito? Wika ko. Ngunit bigla uling gumalaw. Iyon. Sinunog ang bahay. Sinong sumunog? Kinabahan ako. Hindi na ito ang normal na pagkamatay. May pumatay sa kanila, ibig sabihin. Hindi ko naintindihan agad ang kanilang mga sinabi. Matagal akong nag-isip hanggang na-realize ko kung anong gusto nilang sabihin, na naintindihan ko ang galit nila sa takot. Hindi bahay ang sinunog, sila ang sinunog. Hindi bahay, kami. Yun ang kanilang sinagot. Kinilabutan ako sa nalaman ko. Hindi ko alam kung ligtas ba kami sa bahay na iyon, gayong may mga tao palang sinunog doon. Saan kayo sinunog? Tuloy pa rin ako sa pagtanong. Pare, tama na. Natatakot na ako. Hindi na ito simple. Takot na rin si Zeke. Sa unang nag-open, nakausapin sila. At muling sumagot sa mga letrang LKD or parang likod. Bakit kayo nandyan sa kabila kung sa likod kayo sinunog? Tanong kong muli. Ayaw kong papigil. Gusto kong malaman ang lahat. Apat namin? Tanong ko. 4NMN. Kwarto namin. Kwarto nila ang kabila, sabi ni Zeke. Sinong sumunog sa inyo? Tanong ko muli. Bawal. Bakit bawal? Tanong ko uli sa mga ito. Bawal. 3 beses nilang sumagot na paulit-ulit na bawal. Sunod-sunod na bawal ang sinabi ng mga ito. Para bang may pumipigil sa kanilang sabihin ang buong istorya. O sige, goodbye na lang. Ilang beses kaming sumubok na magpaalam sa mga iyon, pero ayaw nilang umalis. Palaging pumupunta ang posisyon ng coin sa no. Sigurado din kami na wala sa aming 4 na gumagalaw ng barya. Bakit? Dahil hindi lamang gumagalaw ang barya, gumagalaw din iyon habang umiikot. 3:00 na ng madaling araw nang bigla na lamang huminto ang barya. Wala iyon sa goodbye, basta na lamang siyang huminto. Ang huli nitong sinabi sa amin ay hindi namin maintindihan. Iyon ang mga letra at numero na 802 ZBLHLP. Wala ni isa sa amin ang kayang makapagsabi kung ano ang gusto nilang sabihin sa huling mga letra na yun, pero hindi doon natapos ang lahat. Sa totoo lang, hindi nakakatakot ang Spirit of the Coin. Ang nakakatakot ay ang pagkatapos ng Spirit of the Coin.